Alleluia. 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 Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinatanggap ng Diyos sa may matawag. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ng pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuruan tayo ni Jesus ng isang napaka-simpleng panalangin. At alam kong karamihan o lahat tayong mga mananampalataya ay memorize natin ang Ama namin na kahit nakapikit pa tayo, ay ito yung memorize natin yung Ama namin. Kung papasok ka sa pangungumpisal, madalas itong sinasabi ng pari bilang iyong penance, na magdasal ka ng 3, 1 o 2 Ama namin para sa kabayaran ng iyong pagkakasala as part of your penance. Pero mga kapatid ko ni Kristo, kung ating pagmamasdan ang ginamit ni Jesus na salita, sabi niya, bago pa ninyo, ganito kayo mananalangin. Ama namin. Diba? Hindi niya sinabing, Ama ko. Ama ninyo, Ama ko. Kundi yung words na binanggit ng ating ebanghelyo at ginamit na salita ng ating Panginoon ay Ama namin. Yung namin na salita. Nang ibig sabihin nito, hindi inangkin ni Jesus na siya lang ang may Ama, kundi Ama din natin ang Ama ng ating Panginoon.
Ano ang panyaya ni Jesus sa atin sa ating ebanghelyo nung sinabi niyang ganito kayo manalangin? This is how you pray. Our Father, Ama namin. Parang pinaalala sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagbabanggit natin o pagdadasal natin ng Ama namin, pinapaalala sa atin yung katabi mo, yung kapitbahay mo, yung katrabaho mo, yung kaklase mo, ay magkapatid kayo at anak din yan ng Diyos. Amen? Di ba? Yung katabi mo, ako, yung katrabaho mo, yung kaklase mo, ayan ay kapatid mo at anak ng Diyos. Payag ba kayo niyan? Tingnan mo nga yung katabi mo, kung yan ba ay kapatid mo at anak mo ng Diyos. Para bagang sinasabi din ng ating Panginoon sa atin, ng mahal na pong Nazareno, yung kaalitan mo, yung kagalit mo, yung matagal na hindi mo iniimikan, yung humihingi sa iyo ng tawad pero hindi mo pinatawad, yung nagkasala sa iyo, yung binigyan mo, yung nanakit sa iyo, at yung ikaw din, sinaktan mo rin siya, yung kapwa mo, anak yan ng Diyos at kapatid mo yan. Amen? Diba? Again, sinasabi din natin, sinasabi din ng Panginoon, magkakapatid na nga kayo, mga anak kayo ng Diyos, kayo pa yung nag-aaway-away. Mga anak kayo ng Diyos, kapatid mo rin yan, bakit hindi mo yan pagbigyan ng pagpapatawad na galing sa iyo? Sapagkat narinig mo sa Ebanghelyo ngayon ang sinabi ng ating Panginoon, ang patawa at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At sapagkat kung pinatatawad ninyo ang nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng ating amang nasa langit. Diba? Nagiging buo lang ang pagpapatawad ng Diyos kung yung mga nagkakasala sa atin ay ating pinatawad. Sapagkat alalahanin natin, mga anak din yan ng Diyos, kapatid natin yan sa pananampalataya. Yung katabi ninyo, o ulitin ko, yung nagkasala sa inyo, yung sinaktan ka, at ikaw din, nanakit ka rin, yan din ay anak ng Diyos. At naghahangad din yan ng pagpapatawad. Ganon din ikaw, naghahangad ka rin ng pagpapatawad. Kaya yan ang magandang alalahanin natin, mga kapatid ko ni Kristo, na tayong lahat dito, mga anak tayo ng Diyos, Ama natin sa langit, at magkakapatid tayo. Kaya nga madalas na sinasabi sa mga sa misa at sa pari, mga kapatid ko ni Kristo. Diba? Bakit pa tayo nag-aalitan? Bakit pa tayo hindi nagpapatawaran? Magkakapatid tayo at mga anak tayo ng Diyos. Yan ang unang paalala sa atin ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo ngayon. Mga anak tayo ng Diyos at magkakapatid tayo. Pangalawang paalala niya sa atin, sabi niya sa ating ebanghelyo, huwag ninyo silang tularan dahil akala nila, ang mga hintil, na dinidinig ng Diyos ang mga panalangin nila dahil sa mga maraming mga salita ang kanilang sinasabi sa Diyos. Nang ibig sabihin nito, mga kapatid, be simple in your prayer. Ano ba talaga ang kailangan mo sa Diyos? Ano ba talaga ang gusto mong ipagdasal sa Diyos? Alam ko, bago kayo pumasok dito sa simbahan, madami na kayong mga baon-baon na panalangin sa Diyos. Di ba? Amen? No? Marami na kayong kahilingan. Siguro nanggaling kayo sa tahanan ninyo, sa mga bahay ninyo, nag-iisip na kayo, sisimba ko sa Quiapo, ganito ang ihilingin ko sa mahal na pong Nazareno, naka-enumerate yan. Ngayon, sasabihan kayo ng Diyos, sa 10 pangangailangan na yan, ano ba talaga
ang gusto mong hilingin sa akin. Ma? Pero alam ng Diyos kung ano ang sapat, ano ang dapat, at ano ang nararapat para sa atin. Nakala natin, ito yung gusto natin, pero hindi yan kagustuhan ng Diyos sa atin. May hinihingi tayo sa Diyos, pero minsan, iba ang kanyang binibigay at ipinagkaloob sa atin. Sapagkat alam niya ang sapat, alam niya ang dapat, at alam niya kung ano ang nararapat sa atin. At sa atin lang, manalig tayo na balang araw, tutugon ng Diyos sa ating mga simpleng panalangin. Alam ko marami tayong mga litanya na gustong hilingin sa Diyos sa atin. Pero after all those litanies of prayer, maganda na sabihin natin sa Diyos, Panginoon, alam kong marami akong kahilingan, pero ikaw na pong bahala kung saan sa mga kahilingan na yan ang gusto mong ipagkaloob sa akin. Kasi alam ko, nadidinggin mo ang aking panalangin kung alam ko naman na ito ay ipagkaloob mo sa akin. Amen? Diba? No? At klarong-klaro yan sa pagdadasal natin ng Ama namin. Yung binabanggit natin sa Ama namin, Lord, give us today our daily bread. Diba? Humihingi tayo ng tulong sa Diyos. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Ganun din sa panalangin natin. Ibibigay ng Diyos kung ano yung sapat, ano yung dapat, at ano yung nararapat sa atin. Sabihin natin, pagkatapos nating manalangin sa Diyos, alam kong marami ang gusto kong hilingin sa iyo, pero nasa sa iyo na yan kung saan doon sa mga kahilingan mo ang ipagkaloob mo sa akin. Magkakapatid tayong lahat, ang Ama natin ay ang nasa Ama natin sa langit. Tayo ay mga anak sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kung dadaing tayo sa Kanya. At sa pagdaing natin sa Kanya, maging simple tayo sa ating panalangin. Kung nalulungkot ka, sabihin mo sa Diyos. Kung masaya ka, sabihin mo sa Diyos. Kung nagalit ka sa kapwa mo, sabihin mo sa Diyos na sana hilumin itong puso mong nagagalit at naiinis. Sapagkat anak tayo ng Diyos at magkakapatid tayo.